magandang buhay sa lahat, malusog na katawan at positive ang spirit. Yan, marami tayong report ngayon. Medyo mahina lang yung ating vlog dahil nagkakasakit na tayo. October 24, 2024, pahatid at sundo ng apo tayo. Apostolic job. God bless our day. No, malapit na palang Christmas, ano? All Souls Day, All Saints Day. Papabot ito. Sabayan niyo ako ito. Ka-opera lang, oh. Ayan. Tinanggal yung thickening of tendon sheath doon sa ring finger. Ayan. Fourth finger, left hand. Parang makapal siya, hindi siya mas strengthen, wala siyang extension dahil hindi makalusot yung mass na formation doon sa tunnel. So hindi siya, dati ganun lang siya, oh. Ayan, ngayon pwede na siyang straight. Ayan, kaya October 22 yan, inopera. Mag-ano na, 3 days na. Kaya sabi ko nagkakasakit dahil kailangan mag-inom ng antibiotic kasi baka ma-infection at madurog, mag-necrosis yung tendon, so maparalyze na yung ating kamay, yung ang daliri. So kailangan antibiotic. Hindi ko kaya antibiotic, masakit sa tiyan. Dati kaya lang antibiotic, kaya lang nung September 2024 umatake yung allergy. Nung umatake yung allergy, cold allergy, sipon. Nung nagkasipon, ubo. Nung umubo na naman, ay nako, tagal gumaling. Siguro 1 week hindi pa gumagaling. Nag-antibiotic ako last September lang. October ngayon, antibiotic na naman, no choice. Kaya lagyan na lang ng protector yung tiyan dahil nagasgas siguro ng antibiotic. Talaga. Yan, sunod-sunod. Magkwento tayo ng kwento ngayon, ha. Masakit nga ang tiyan ngayon, kaya lang naglagay na ako ng uminom ako ng Gaviscon, surface protector ng mucosa ng stomach. Ayan, kaya medyo masakit, nasa 4/10. Pero pagising ko kanina mga 6/10. 8:30 na pala. Ayan, 8:13. Pagdating natin doon 8:30, papunta na tayo ng school ng apo. Makinig muna kayo ang sounds. From you drink of the mercy of Jesus Christ. Oh yes, at the river of life. There is a river whose streams make glad the city of God, the city of God. So come if you're wounded or sad. There is a river. Oh yes, there is. There is a river. Oh yeah. Into the river of life, you will find healing. Yes, you will. Come to the river of life. Come and drink freely. Come if your heart is searching. Come if your soul is thirsty. Come here and drink. May allergy pa sa cold, eh. Hindi malis-alis yung daming lamok.
daming lamok. May allergy tayo sa cold. Talagang binabanatan tayo ng lamok ah. Okay, pinapalabas muna. Patras na tayo eh. Ayan. May nga ka. Mas madulong ka kuan sang apo. Balik 5 years old. Bantay apo. Back subject. Back subject. Galing no? Baka maubos na yung may lamok pa eh, kaya takot pa naman yung apo ko sa lamok. Yeah, takot eh. Hindi naman, parang pinagtripingan niya pero negative. Yan, ang nangyayari sa flaglets dito. May pista kasi sa Saturday. Daming lamok. Labas na. Hindi ko pa man napabayaan tong window. Maraming lamok sa Pilipinas. Ay yung mula pang 1 week namatay yung asawa ng doktor. Dengue. Ang yaman-yaman. Di nga na palagi ng leave yan. Sa isang taon mag-leave ng 4 para magbakasyon lang. Daming pera, dengue. Kayo kasi sabi ko marami tayong pag-usapan na. Tayo nakakasakit. Huwag magkumpiyansa. Ha? Doktor ang asawa, lalaki ang asawa, ang namatay babae, manager ng bangko sa Davao. Ay, huwag kayong magbiro-biro ng kalusugan. Pag may naramdamang hindi maganda, doktor agad. Tumawag na kayo sa akin. Ang number ko, nakalimutan ko. Tumawag kayo. Mag-try-ads tayo, libre. Ha? Yeah, ipagdasal ko kayo. Right there and then, pag tumawag kayo, tutulungan ko kayo. Handali ah. May kaibigan ako nagkakasakit doon sa Singapore. Medyo magaling ngayon. Go to ito. Right doctor. Ha? Doon kayo sa magaling na doktor. Namatay, dengue. My goodness. Mamaya na. Namatay. 40 years old pa lang yan eh. Bata pa eh. Kasi yung husband nandito sa Sultan Kudarat nag-work. Doktor. Espesyalista. Baka palagi lang bakasyon yan sa abroad. Ang daming time nilang magpunta ng abroad. Oh, kasi may regular work sila. Even wala sila sa kanilang clinic, nakakapagtrabaho sila through online. Grabe. Patay, wala pang 1 week. October, mga 8 days na or something. Patay, manager ng bangko sa Davao. Pag may naramdaman kasi hindi maganda, consult agad sa doktor. Consult agad. Pag may lagnat yan, hindi yan maganda. Fever is a sign of something bad going on. Either
either infection. Most of the time infection yan. Yeah. Pag fever, maraming lamok sa atin sa Philippines. Sa ibang lugar walang lamok. Sa South Korea, bakit kaya may lamok dito? O baka mas matanda pa yan sa kay Adam and Eve, kasi kasabay-sabay lahat na create ni God yung mga hayop at saka mga insects o mga insects tao, birds. Kasali na siguro yung lamok dati. May mga dengue na, namamatay tayo niyan. Pinsan ko, dalawa yata first cousin ko sa Lamyan, anak ng auntie ko, younger sister ni mama, pastor yun dalawang anak yata, dengue. Naku, 3 anak niya, isang buhay ngayon may asawa na rin. Mga 1970s yata namatay. Dengue, patay. Kaya wag mag-ingat. Ito, dahil alam mo kaya ito, protection. Sa bahay, nagpa-pajama ako na manipis. Kung pwede. Kasi may bumakasok talaga na lamok. Meron talaga. Oh, dito na tayo sa aking apo. Sundo. Gumagawa ng garahe. 1 linggo na. Hindi pa natatapos. Yeah. Inspeksyonin natin yung trabaho nila. Gina-review ko ang drawing. Sabihin ko daw gatanga man to, duko naman. Okay lang na. Ang wala daw ang sa Milalaw. Subutangan nga siguro ni Kwan. Para hindi mabasa ang magsulod mo kuha sa salakyan. Gaster daw. Pero ang ikaw na lang, WhatsApp sila daw kumayara. Kaya kung magsulod ka sa salakyan, kung gaulan, sakam ka sang tulo. Ipahigad lang. Ano nang guro ka? Kung naman sa opisina kung may gaster. Ambot sa inyo, kamo na lang. Oh, what's your problem? Ay, why? Why? Huh? Why? Oh. Wala ka Okay daw, na? nag-CR to daw. Oh, sige lang. Sige. Daming lamok. Kaya binuksan ko. Lagi na si Tanglo, kaya napakuan ka sa ano? What? Araw. Welding. Liwatan ako. Sensitive sa ilong. Kapo yun, ano siya? Optician. Bad smell, nag-welder Bad smell? I-close ko tanan, tusulod. Tanan mga... Mau bitaw nga, wala ko naga-perfume kay. Sensitive ang ilong nako. Dali ko makasimhot. Uy, nagi hapon? Araw. Bugawa, pagawas. Giop man ako ni si Chloe daw. Ato. Bugawa. Ayun na, gawas na. Gawas na? Kasabi lang, kasabi. Sensitive ko muna, wala ko ka-perfume kay. Ayun. Pasukahon ko. Ay, di na ba ano si Chloe daw ko, gano'n may up siya. Basta maglawa. Bugawa lang kung na. Basta magawas niya siya, mag-up na siya. Yeah. Na, gawas na.
Ano ni daghang lamok diri? Kuya wag. Basta mga naayara mga bayo dok. Dili kay marag di nablihan. Lamok? Lamok? Sinabi ko na takot eh. Wala na dok. Mosquito? No more. No more. I told them to go out. Oh. I scared them with this. I scared them with my. Yeah, see? Ay, asa man ta mo agi? Ito ba agad nila? Dila okay na dila o atro traffic na dila. Highway na lang, highway. Ginakasaban ako na sila eh, dili mayo eh. Dili mayo management. Hello. Traffic sa dapat do. Yeah. Next exam luma galingan mo ha. Ano ka, i-review ka ulit ni Daddy, okay? Galingan mo ka. O sa exam niya di ay? Karoon look atong may i-read siya kang katong Verse? Oo, tapos na ako ng verse. Yung yung drawing doon. Alam mo yung Here's your school. Reading exam. Where's your school? Bye, Papa Bo. Oh, sige. Mahuman mo mga 10? Oo, mag-ano lang kayo mo daw. Bye-bye, Papa Bo. Peace, Papa Bo. Bye-bye. Peace, Papa Bo. Happy bye, Dok. The mercy of Jesus Christ, oh yes, at the river of life. Grabe talaga. Dami tayong asikasuhin sa buhay. Hindi basta-basta. Ito, naghahatid sundo ng apo. Kung wala ang mga matatanda, kawawa yung mga bata. Ito, parking lot na. Kahapon pinutol ko yung mga dyan, mababa na mga branches para makapark ang mga sasakyan at hindi matusok yung mga mata ng mga bata pag kinakarga. Yun kahapon, doon ako pinutol ko, masakit nga ang kamay ko eh. Wala pang 24 hours ayun ang mga silalim dito ko ginawa sa taas. Yan. Wala pang 24 hours na inopera yung kamay ko. Trabaho na. Volunteer job. Volunteer job. Dito lang tayo. Ganun talaga yan eh. Antay tayo ng pinag-usapan natin kanina, health. Pag may sakit, mahirap. Hindi naman siguro tayo mamamatay kaagad. Sakit ng tiyan, ganun. Ngayon mayroon ako nararamdaman, pero it's okay. It's okay. Mga 5 or 6/10 ngayon. Kaya may baon ako dyan gamot. Grabe, no? Salamat tayo sa mga scientist. Huwag na tayo magyabang-yabang kung sino ka pa. Dahil lang alam mo kasi si Papa Bot, Papa Bot walang kwentang tao. He's nobody. Papa Bot is nobody. Ito. Anong topic natin araw-araw? October 24, 2024 ngayon. Anti-kutong, anti-corruption,
anti-terrorism, health, at saka righteousness. Ayaw ko magkuha ng topic ng wealth. Pwede health is wealth, pero sabihin negosyo, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Yung nanay ko siguro, yan, matibay yun sa negosyo. Yeah, pero simple lang yun. Simple lang nanay ko. Masipag, may pera. Dati 1960, 70, 80. May pera. Hindi ko minsan narinig na magbakasyon yun. Wala yun, walang ambisyon yun. Katulad ko, walang ambisyon magpasikat kung saan magpunta. Wala yun, sa bahay lang yun, trabaho, pera. Wala, I never heard them talking about going abroad. Na play. Hindi showy. Na ano na yung ating para dito sana hindi magdumi. Palitan na lang ito mamaya. Kasi ito lang hindi siya latex na ano ba yung brand na maganda. Joke lang. Simple lang tayo. Kasi nagkakasakit tayo. Makinig kayo kay Papa Bot. Ha? Mayroon dyan Facebook group na ni-welcome nila ako. Tapos pag nag-post ako, nag-share ng aking content, decline. Takot. Takot. Malaman ang totoo. Ha? Takot silang malaman ang totoo. Wala naman akong ginagawang mali. Ha? Ang pinakaayaw ko sa panahon ito, bakit ako lumabas? Bakit ako lumabas? At nagsasabi ng totoo? Kailangan na natin. Huwag na tayo magiging hypocrite. We have to know the truth. Decline nila kasi just like the people during the biblical times, they don't want to listen to the good news. Ayaw nilang tumanggap na God si Jesus Christ. Ayaw nila. They don't want to, they don't accept that we are sinners. All of us are sinners. They don't accept that. Lalong-lalo na sabihin mo, are you the Messiah? Meaning parang Savior ka na, God ka na. Ayaw nila. So stubborn. Hanggang ngayon ang stubbornness. Advance na ang science. May mga gamot na tayo. May mga biyaya tayo sa mga matatalinong tao. Lahat, gadgets. Including bombs and bullets. Still, paano na-discover yung mga metal na yan, may mga precious metal. Mula pa noon, ganda ng biyaya ng Panginoon. We don't appreciate the goodness of God. Ang pinapakita natin ng kasakiman na angkinin ang mundo, pride, pasikat. Wala tayong gratefulness sa God na magpasalamat sa ating natatanggap.
enumerate ko kung ano, dami, gamot, bakuna para maghaba ang buhay natin, mga instruments sa medical science, ang daming papasalamatan natin. And everything, grabe ang discovery at advance ng technology. Yet, grabe ang animosities, hindi tayo magkakaintindihan. Kasi ang prinsipyo natin, lalong-lalo na sa mga Islamic radical hanggang ngayon. Minsan nagsasabi ako, bakit pa pinapayagan ng Panginoon na mangyari yan, pero talagang mangyayari. Di ba? Dahil pinapayagan ng Panginoon na kumalat ang demonyo. At binigyan tayo ng freedom to choose kung anong tama, anong mali. In the first place, kawawa yung tinuruan ng mali. But kung tinuruan ka ng tama at ayaw mo ng tama, kasi sa ito, bakit mali ang tinuturo? Hindi nila alam eh. Na-brainwash sila na ito, si Had Moha, itong propeta ng Saudi Arabia, ito ang pinakatama, pinakalas na yan. Diyan focus ang pasalamat natin dahil siya ang nakipag-usap sa God. Daming lamok buksan natin. Siya ang nakipag-usap sa God. Yeah. So maniwala tayo. Sila naniwala. At ito ang turo. Ang turo nila, magdasal kayo ha. Sa mga bata. Eh sabi ko, tinuruan ng mali. Magdasal kayo ha, lalong-lalo na Arabic na nadasal. Dahil pwede kayong maging martir. Patayin niyo ang hindi Muslim. Mapunta kayo kay Allah. In the first place, mali. So kawawa sila. Ngayon, pumasok tayo, magsasabi na, mali yun sir. Ayaw maniwala. So stubborn. Balik tayo sa ito mga discernment ko eh. Ang tawag niyan, nagkakalat ang mga taong gumagawa ng stubbornness, lalong-lalo na under the influence of yung demonyo. Nagpapakita kasi ang Holy Spirit, yung God, angel, nagpapakita yan sa mga select people of the world. Ganito eh, parang Gaviscon pero ang pangalan niya is ito Gaviscon nga yeah. Gaviscon, ewan ko kung makita nyo. Makakatulong to eh, makakatulong sa ayan, nakita nyo yata no, makakatulong to sa mucosa, yung banig banig ng tiyan, mucosa ng tiyan. Mga discovery na tama. Kaya sumunod na tayo sa tama. Ang mga naka-receive ng mga nagpapahiwati kasi yan eh, pero hindi nila tinutupad ang tama. Yung mga recipient, they put up their own churches at naging Ponzi scheme.
Si Mr. Ponce, the topmost, siyempre, nandyan na ang honor sa kanya, nakapag-put up na siya, maraming tao, maraming followers. Marami yan. Kaya, huwag yung sabihin last and final prophet. Hindi, marami yan. Kaya lang, i-discern mo, demonyo yan. Demonyo yan kasi lumabas ka sa Holy Spirit ng Holy Bible. Nalagay na sa Holy Bible, ganito, magandang pagkaturo eh. Walang karahasan, walang terrorism eh. Pinalitan nyo kasi. Oh. 570, pinanganak yung isa sa Saudi Arabia. Namatay ng 632. 62 years old lang. Naku. Parang si Sinwar, parang si Nasrallah, parang si Hania. Matanda pa pala ako eh. 66 na ako eh. Grabe ang indoctrination na hindi maganda. Lumabas yan sa Holy Bible. Alam naman nila na mali yung ginagawa nila eh. They push through with a bad motive na magpasikat, magpabilib na sila na ang messenger, ang church na nila ang tama. Balik na tayo sa righteousness ng Holy Bible kasi nauna na yan. Nauna na yan at sinasabi ng Holy Bible na lalabas talaga balang araw ang mga false prophets. Nandyan na yan, nakasulat yan. Oh. Ginawa pa rin ng mga fake na mga prophets, nagawa pa rin ng mga simbahan, mga hipokrito, mandami. Ha? Sinabi na nga si Jesus Christ namatay na buhay. Beautiful story of humbleness, of sacrifice. Tapos na si Jesus Christ, tapos na. Nandyan na, kaya lang hindi maniwala yung mga tao. Oh, when in fact nakita nila pinarusahan, ganyan. Grabe. Nasa Holy Bible na kasi lahat eh. Kasi hindi naman ako church eh. Ito akin lang to dahil dapat balik tayo kay Jesucristo kasi. Balik tayo. Kung hindi natin gagawin yan, mahirap. Kaya nandito lang tayo, nag-vlog. God's Word. Broadcasting about God. Godcasting. Hindi na tayo nagbibiro. Serious na to. Kahit na walang may nanonood sa akin, at least nakashare ako ng aking little wisdom about righteousness. Ipapabot lang to ha. Walang kwentang tao yan. Ipapabot lang. She is nobody. Ibalik natin. Tanggalin yung terrorism, good. Wala nang jihad, good. Oh. Ngayon, bakit may maraming religion? Mag-ingat ka. Nandyan pa ang demonyo, buhay na buhay pa. Flee from the devil. Do not entertain the devil. Lalong-lalo na yung alam na nila ang righteousness. Huwag na kayong maging makamundo. Huwag na kayong bumalik sa makamundong isipan. Lalong-lalo na nabuhay si Jesucristo, namatay. Nabuhay. Kung mag-pray ka, sinabi ng Holy Bible, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except me. Ha? John 3:16 lang. Wala na sanang guluhan mundo. Ngayon, pag nagdasal kasi kayo, ang daming ini-insert na mga patay na tao. Santo dito, santo doon, beads. Sacred place, sacred. Naku, paikot-ikot sa bato, pahalik-halik. Ano pa yan?
Alam na ni God yan na may mga ganun, mga blasphemy, mga desecration. Marami na yan na sabi ni God. Nakita niya ng wickedness ng mundo kaya nagpadala sa kay Jesus Christ. Tapos na sana. Kaya pasalamat ako may mga missionaries na Christian. Hindi ko sinasabi na hindi sila nagko-commit ng kasalanan. Kasi nandito si Papa Pot, na-observe ko, ang iba hipokrito din. No. To tell you the truth, hipokrito din. Kunwari, nagsasalita ng Holy Spirit for self-vested interest. Alam mo, nasisira ang mundo dahil walang katinuan, walang respeto. Dahil dyan sa greed. Yan. Pag greedy ang tao, walang katinuan yan. Dati-rati, honesty is the best policy, honesty is the best policy. Inulit ko, pinalitan ko, respect is the best policy. Kasi kung walang respeto, hindi ka maging honest. Ngayon, pang-tatlo, greed. Lahat ng mga propeta, ng mga pike, greed. Lust of flesh, power, recognition, take over kasi malakas. Binigyan ka na nga ng Panginoon ng katawan, hindi mo pa ginagamit ang senses mo. You choose to select the worst. No, dito tayo sa parking lot, nag-antay ng aking apo. October 24, 2024. Grabe ang nyo, ang mundo. And dito tayo nag-uusap, pakinggan nyo ako. Naniwala kasi kayo sa fake na propeta. Tunay yan siya, tunay si Muhammad, peace be upon him. May lolo, magkamukha kami. Peace be upon him. Peace be upon the Holy Quran. I love you all. Kaya lang kung matanggap mo ang theophany, yung message from God, i-discern mo kung na-overpower ka, excited ka, hindi naman pala Holy Spirit. Iniisip mo lang na God ang kausap mo. Demonyo pala. Nandyan pa ang demonyo kasi. Nandyan pa. Hindi pa nawawala ang demonyo. Nandyan pa. Kaya mag-iingat. Silabasa na sila. Dito na, oh. Mga nanay. Diyan, oh. Ganun ba? Aantayin natin. Demonyo, kaya nagkakagulo ang mundo. Not until such time na siguro pag dumating ang panahon, wala yan, ililibing na yan sa eternity. Eternity ang mga demonyo, hindi na yan pwede na magkakalat sila pag si Jesus Christ na ang maghahari ulit. Nagpakita lang siya hindi siya masyado brutal na he's just waiting. Hindi gaya ng iba na pag lumabas ka, gaya ng religion sa Davao. May voice clip ako na sabi niya AI. Tinatakot niya yung mga babae niya na ginagamit. Pag lumabas, patay. Pati ang nobyo, patay. May angel of death daw siyang. Grabe naman. Gaya-gaya ng religion galing Saudi Arabia, patay pag lumabas. Siluso. Grabe naman na religion yan. Puro patayan. Ha? Hindi siya maganda. Is that the way how we teach our children? Teach our children right. Nandito sila, nagsundo na, Mauna pala sila. Well, anyway. Okay. Diba, patayan? Grabe naman na prinsipyo. Yan daw, parang hindi ko na maintindihan kung anong utak. Anong utak mayroon kayo? Patayan? Religion? Patayan? My God, patayan. Ano ba yan? Hindi ko narinig yan sa simbahan namin.
Oo, nakikinig lang ako sa mga pastor. Sineselect ko lang yung medyo malaman, yung maraming palaman na gusto ko. Yung iba kasi pero slight na preaching. Nabubusog na ako noon eh. Kaya pag medyo may mga preachers kasi diyan nagsasabi ng mga verses. Pag sabi niya pala buksan kong Bible, hindi ang sinasabi niya sa pulpito hindi katugma sa verses na sinabi niya, na discourage tuloy ako. Kung sa Bisaya pa mangingilad, manggadong. Ayaw ko niyan. Magsabi ng verse tapos hindi naman pala tama yung verse na quote niya. So, wala. Pasikat. Pabilib. Huwag naman natin pahalata na we need to earn a living, but not through deception. Diba? Simple. Pag nagtrabaho ka, walang deception kasi yan ang mangyayari sa lugmok ang isang lugar kapag maraming mga deceivers, lalong lalo na sa leader. Kawawa yung Pilipinas. Dati sila pa ang pre-war or early part of 20th century. Pilipinas maangat na eh, wala pa. Kulilat pang South Korea, pati Singapore. Ngayon 2024, umaangat ng Vietnam. Nako, ravaged by war din sila eh. Dinurog din sila ng gulo. Baka stricto lang sila, gaya ng Dubai, South Korea ngayon, Japan. Wala masyadong corruption, wala. Nahiya sila pag kahit na pagdudahan mo lang nagkukurap yung leader, magpakamatay yung leader, harakiri ka agad. Ganyan tayo. Buti pa si Lee Kuan Yew. Dayahin nga kita, sir. Pagdating ng panahon, habang buhay pa ako, no, huwag naman abot ng 80, siguro 66 hanggang 76 lang. Di ba? Ayusin nga natin yung ating bansa. I'm not in a hurry dahil idol ko yung parents ko eh. They have everything. Dati sa kasagsagan ng kanilang negosyo. Kahit kunti lang negosyo yan, pero siguro can afford naman silang bumili ng eroplano at mag-abroad. Hindi nila ginawa. Humble lang. Wala na. Hindi nga pinaayos ang bahay. Just like me. I don't care. I don't care about the aesthetic of my surroundings as long as it is functional. Lahat sa mga katawan ko DIY. Basta you live honestly, not greedy, you live a holy life, Christ-like, tapos wala na problema. Di ba? Mga tao puro deception ang ginagawa, kaya hindi nangyayari ang tama. Dapat may plans tayo to prosper us. Jeremiah 29:11, God will prosper us. Pero paano? Habang ginagawa mo mga bagay-bagay na dapat gawin, in-entertain mo yung mga demonyo eh. Kaya sisingilin ka sa kabulukang ginagawa mo. You will not become rich or so. Mga dreams mo, mga aspiration mo sa buhay, mayroon dyan mga 60 plus na eh, matanda na. Alam mo yung sabi nila, matanda na kami, dapat mapuntahan namin ng mga lugar-lugar na gusto namin. Oy, wala kang pera, tumahimik ka. You plant kamote. Di ba? Do not share your burden. Wait, you pray. Alam mo na 60 plus ko na, hindi ka pa marunong mag-isip ng tama. Magaling ka man kaya yung productive years mo pa. Hindi, tumahimik ka kung wala kang, if you cannot afford, stay put. Stay put. Huwag ka masyadong ambisyon, maya-maya mawala ka rin sa mundo. Dinidisturbo mo pa yung mga younger generation. Just wait for the blessing.
Huwag mong pilitin na magpasikat. Yan, di ba? Sabi ko kanina, pasikat. Pag hindi kaya, tumahimik ka. Let alone wait for the blessing. Di ba? Sana nakikinig kayo, ha, dahil meron talaga nagtsatsaga na nakikinig sa akin. Wala, ito yung opisina ko, sasakyan ko eh. Way off na natin siguro ang engine. Ayan, para we can save gas. Buti pa yung sasakyan ng anak ko, electric, hybrid. Siguro sa biyahe niya na mga 400 kilometers, ang gastos niya sa mag-recharge ng power ng battery niya is only 300 pesos. Sinabayan ko siya, oh. Nakagastos na ako ng 4,000 pesos sa aking gas dito. Diesel ito eh. Sa kanya habang tumatakbo, electric. Habang mabilis, nagcha-charge ang battery. Oh. Mabilis, ha? Ginagamit niya rin ang electricity niya. Pag mabilis, mas lalong umaangat yung power ng battery. Pag medyo mahina mga takbo sa inland o dito sa mga city driving, bumababa ang battery, ginagamitan niya ng gasoline. Hybrid eh. Hermaphrodite. Galing, no? Maraming technology. Kaya sabi ko, balik tayo sa mga technology na maganda to make our life better. Hindi, no need na sana yung, there's no room for war, there's no room for jihad. Do not please somebody who is powered by greed, lust of flesh. Yung mga propitang nagpapakita na holy daw sila, hindi sila gumagawa ng kasalanan. Nag-put up sila ng mga churches. Marami yun eh. Si Jim Jones. Grabe. Grabe ang mga kabulukang ginawa ni Jim Jones. Mayroon, minana ng mga, may dalawa akong kilala, si Aguila doon sa Northern Mindanao. Ganun din. Lust of flesh din. Mayroon pa sa Davao. Grabe. Puro juice. Pamagic-magic pa yan. Mayroon daw silang power. Extra sensory power, yung mga magic, mga prediction, mga hinto ang lindol. Wag na, sila stock yan. Ayan. Grabe yung ginawa ni ni Lolo Muhammad sa mundo, no? Nung nawala siya 632, namatay siya. After few months may nagpalit, namatay, may nagpalit. Hindi, kasi parang hindi man marunong yun sumulat sila, yung oral tradition. No matter what's the motive or the method of writing your book until you arrive at that kind of full holy book na holy scripture na sinasabi nyo, i-discern mo kung may laman nyo na hindi maganda. Patayin mo ang lumabas sa Muslim, patay. Pag nag-criticize ka, patay. Is that the way we live? Through killings? Hindi na maganda eh. Maka-expect ka ng retaliation. Pag pinatay mo. Do not propagate hate. Do not advocate killing. Ang mga karumal-dumal iniisip nyo just because you want to praise Allah or God. Kawawa si God, kawawa si Allah niyan. Kasi yung mga sumulat na mga writers hindi inaayos yung mga pang-worldly lang, pang-worldly. I-discern mo if you are following the right group or not. Naisulat eh, siguro 1816 nandiyan na yung final na holy book na yan. Sa Holy Bible naman nakikita mo simple lang, may story about this one, nanganak
si Jesus Christ pinanganak, naging anak siya ng God, sa virgin, anong mali doon? At saka sa mga sinusulat ng mga na-discover kasi yan, kasi right there and then, nung wala na si Jesus Christ, yung mga disciple niya ang nag-account lahat, yung sinulat lahat nila, up close and personal account of the disciples. Ito naman si Lolo Muhammad, Abu Bakar, yung mga next in line sa kanya, wala yun kasi oral tradition. So, balik tayo, no matter what, discern whether you are following what gospel. Discern what that gospel is doing for the humanity, for us. Kasi may mga karahasan, may mga santos-santos. Ha? Patay naman yan. Paano yan makarinig? Sinabi na nga, John 3:16 eh. Kaya itong mga tao ito, nasa pulpito, hypocrite. Totoo. Pag ganun-ganun pa yan, parang sila ng Diyos. Hindi. Usurpation yan. Great pretender yan. Makinig kayo, tama ito. Sabayan nyo ako. Balik tayo sa John 3:16, mamula ang gulo sa mundo. O, hayaan mo na yung mga Hindu, mga Buddha, maya-maya pag nakita nila nag-unite yung mga apo ni Abraham, dalawa lang yan eh. Although ang mga Chinese, lahat ng tao sa mundo ngayon galing kay Noah, galing kay Abraham. Sikat na yung Buddha, sikat na yung Hindu. Dito tayo sa dalawa, kay Ishmael at saka kay Jacob na descendants. Ayusin na ito yung dalawa, di ba? Ako pag nakakita ako ng mga sila, naawa lang ako, patuwad-tuwad. Ano kaya naisip nito? Pag mahaba na yan, looks like, diba? Sino ba idol mo? Ako hindi ko nakikita anong mukha ni Hesus Kristo, ha. Nakikita ko lang sa, parang ako lang nag-animate sa kanya. Ito pala siya, mabait siya, oh. Humble siya, oh. Nagsasalita siya ng parables. Ikaw na lang umintindi, huwag kang maging moron, ha? Ang dami-daming verses na pointing to Jesus Christ as God. Kayo kasi mahilig kayo magyabang eh. Ako na, si Muhammad na lahat, si Allah isa lang. Naku, sa Muslim yan, ha. Peace be upon you. Sa Christian kasi, may mga verses dyan na nagsasabi niya, I and God are one, ganyan. Si Jesus Christ nagsabi. Tapos mayroon namang account galing sa mga disciples. Ganda. Maganda. Ang tama na, babay na. Papagod na ako. Hindi ako mahilig magsalita eh. Ngayon lang. Okay, bye-bye. God bless you. God keep you. God shines His face on you. And be gracious unto you. Mag-rabbit trail lang tayo after this one. Bye-bye. In Jesus' name, Amen. Hayaan nyo na yung mga rabbit trail na to. Hindi naman ito kumikibo eh. Ngayon lang. Siguro sa 66 years old ko, kung si Mrs. ko nagsalita, 64 pa lang siya eh, nagsalita siya ng 1 million words. Ano sila eh, makwento yung storytelling. Ako siguro mga salita kong words dyan lang sa 200,000. Matahimik ako eh, utak lang pinapatakbo. Practical lang, practical. Ngayon lang lumalabas dahil nakikita ko hindi maganda nangyayari sa mundo dahil sa hate. Diyan kasi sa Prophet Muhammad na yan, gustong gusto nilang gayahin. Pati mukha nila, pati ewan ko, parang kulang pag-intindi, kulang pa. Dito sa Christianity, yung itong evangelical, mas believe pa ako kay John MacArthur eh. David Jeremiah, believe pa ako.
sa Philippines. Ito si Peter Tansi. Maganda rin. Bong Saki, maganda rin. Arnel Tan, maganda rin. Maganda. Makinig kayo dyan, biblically based yan na preaching. Huwag na natin palitan ng Holy Bible. Grabe naman ganun. What? Sabi ni teacher, Why? ang galing mag-answer. What did you Lahat answer? Alam niya. Alam niya. I finished my work. Yes. You answer, and then you You're finish answering. your milk. Kapalo siya tado ka. Right, ini nga, ano mo, gata, istorya ko si teacher. Alam gid si Chloe. Very good ang result. What did you sa answer? exam. What did you answer? Yes. Ay, happy nga bata niya. Ano ba tayo kay Pertika Bright? I found it. You saw the bird? Bird. A bird can fly. Oh. Or? Bird, white bird. Bird. It's a high bird. Ang taas sa bird ba? Bird is ibon. Ebon. Ano sa Tagalog ang bird? What is bird? The bird is eating insects. They're eating what? Insect. Insects and worms. They're eating worms there. Yan pala nag-ano sa ano, basakan. Masa may ikawon ba? Masa may ikawon na niya? Masi ano siguro may wati po siguro no? Kaon sa Abot wati. na naaman na sila diya. Kung na tubig, wa na sila. Diyan yun sa ano ba, basakan. Ah, it's sa water.